Naku, matatawa kayo dito na maiiyak kayo. Kung sino manalo dito, siya po ang nag-champion. Yun nga lang yung natalo. Iyak-iyak talaga. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. I-analyze naman natin itong napili kong best game. Naku, matatawa kayo dito na maiiyak kayo. Best game sa early edition. Sumali si Magnus dito pero hindi pinalad, pang 15 lang. Ito po ay sa bakbakan nila Hikaru Nakamura at Wander Liang. Parehong USA ang naglaban, no? At kung sino manalo dito, siya po ang nag-champion. Yun nga lang yung natalo. Iyak-iyak talaga. Tingnan na agad natin ang ginawa ni Naka. Nag-E4, E5 si Liang, Bishop C4, Bishop's opening ang ginamit ni Naka. D3, Knight F6, Knight C3, nag-Knight A5. Yan talaga theory dyan mga kamatsas. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, nagkakaroon talaga ng malakas na pressure ang white sa F7. Kaya kailangang iligpit ka agad yan. Nag-Queen F3 to third line. Third line yan eh. Interesting. Dito kasi first line ay GE2. Tapos Bishop B3 second line. Queen F3. Pero matindi yan. Nakamura tumira niyan eh. Kumapture na. Capture and nag-D3 para ma-develop na ang Bishop. Nag-Bishop G5. Naghatid kagad ng mainit na pressure pin. Bishop E6. Develop with tempo attack. Binadmuban kagad ng computer. Yan po ay novelty. Dahil ang bookline na palagi ang ginagawa, C6 para maproteksyonan ang D5. Pero ano ba kaibahan? Bishop E6, may good move na palang Knight D5. Good move na oh. Lakas oh. At obligado mag-react kasi babagsak yung Knight. 'Di ba? Napapwersang mapakapture si Liang diyan oh. Capture at yung double pawn nalinis. Nag-H6, kinapture na po yung Knight. Capture, capture, capture. Knight G3 para pupuntahan yung perfect square for the Knight. At ito po ay endgame na. Okay? Knight versus Bishop. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow ng Facebook kamatsas natin, follow na kayo. Puro endgame ang topic natin doon. Nag-King D7 at nag-Knight F5. Nag-H5. Ayan, para mukhang mag-H4 yata. Nag-King E2. A5, ayun, pantay ang ponso. At itong A5, kakain ng space yan, obligado talagang i-block yan. Kasi po, pag hinayaan nyo, kayo puti dito, halimbawa, hinayaan nyo block na makaganyan, ay napakaluwag ng galawan. Mag-Rook A5 yan, Rook B5, yun ang mga paparating. Kaya dito, binablock talaga yan para pantay lang ang space. Nag-Rook G8, tiniret yung pawn, inangat para may depensa. At nag-C6, inatake yung pawn. Good move ang ginawa ni Naka. Nagustuhan ko to, napakalinis. Kasi bukod sa D5, kuntirya ng puti na atakihin, i-pressure yung D6 eh. Umilag kagad sa strong D-file, nag-Rook D3. Dito, binad mo ba ng computer? Pero para sa akin, interesting naman. Kasi yung tore, ipapatong eh. 'Di ba? Para nga ma-pressure yung D6 eh. Tapos ang gusto ng computer dito, B3. Parang tipong ilalagay lang lahat sa white squares or sa light squares. Ang kulit ng computer eh, no? Rook D3, nag-Rook A8. Ayun, questionable move na naman kay Stockfish Computer. Bakit daw kailangan bumalik sa pinanggalingan doon? Dapat daw po ang tira B5, basag na para hindi aksayado ang tempo. Yun nga lang, nakakailang pa rin yung mga paparating na Knight E7, double, tipong babagsak yung C6. Masagwa sa mata eh, pero yan ang tira ng computer. O, Rook A8, bahagyang mas tumaas pa ang lamang ng puti. Nag-battery na, at nag-Rook D8, syempre kailangan agapan, at dito po, Rook F3. Ito na yung mga binibiling tulog na tirang paislog-islog. O di ba? Pag hinataw, hataw, wala namang kain sa D6 eh. Di baliwala kung hatawin 'yan. Di ba? Nasan pa yung ibang kahinaan na po pwedeng kilitiin o atakihin? Yung F6 mga kamatsas. O, yan ang mga basahan niya ng mga super GM. Kaya Rook F3 para pag umalis yung knight mamaya, may tempo attack sa F6. Nag-B5. Ayan, naramdaman dito ni Liang. Wala na mangyayari dito. Magbabagsakan na lang mga pawns ko. O, kailangan manggulo na. Tama yung B5 eh. Balagbag eh, no? Knight E7, good move by Naka.
Yun nga lang, kuhang-kuha na po yung mga squares kumapture na sa A4. Dito po kasi kung kakapturein yung pawn sa D5, knight takes D5, at kung mag king C6, kakapturein lang, hindi makakabawi dahil may knight C7 double. At king B7 capture, rook F6, and rook H6, pababagsakin yung pawn. So wala na. Talagang, kumbaga, nag-iintay na lang ng sentensyon ba tawag doon? Sisentensyahan na. Ayun. Kaya kumapture na lang si Liang para kay papaano meron siyang counter-counter mamaya sa B-file at nag-knight takes C6, nag-rook B8 na lang. Domesperado na lang dito si Liang. Kasi wala na eh. O, pinakain na lang niya yung tore niya. Ayun, tineret yung pawn sa B2. Pero dito po, sa kabila ng napakatangkad na evaluation bar, pabor kay Nakamura, ang nakalagay kay Naka, lost. 0-0-0 ang time control. Kasi dito pa lang po tingnan nyo meron pa siyang 2 minutes and 6 seconds. Pag capture sa tore, 0-0-0. Ano kaya ang nangyari? May hinala na kayo? Ano po nangyari dito? Obviously, sa akin hinala ko, nag-lost of connection. Connection lost ang nangyari. Parang sa atin parang alam niyo yung mga internet sa ating may hina, minsan nawawala. Comment down below. Atakihin nyo mga kamatyas. Parang Pilipinas lang nawawala yung internet. Kasi pag naglalaro kong Title Tuesday, nalo-lost connection din ako Yun, bad trip wala. Iyak-iyak si Nakamura. Kaya sabi ko sa inyo, iiyak dito yung natalo Winning, talo. Nag-lost connection yan. Kala ni Naka siguro umaandar yung oras ni Liang, pero nung tumira na dito si Liang, siya pala plug down. May ganon. May ganong sitwasyon sa sa online. Ito po ang kanilang standing. Aray nako naman, sakit naman nun. Champion si Liang, 11 points out of 10 points out of 11 rounds na condition po. Dinire-diretso na niya kasi nasa isip niya, si Naka nga bumigay sa akin, bumigay yung internet siya pa nag-champion. Second si Grishuk. At si Grishuk ang tumalo kay Magnus Carlsen sa last round. Kaya nag-second place. Arjun Erigaisi ng India, bronze medal with 9 points. Ayan, marami sila nag-tied pero siya pa rin ang namayani sa taas ng tiebreak. Okay, at si Magnus, silipin natin pang 15. Ayan, sa score na 8.5 points. Tatlo yata tabla niya at may talo sa last round. So, tinamaan siya ng mga tabla-table. Yun lang, masakit pagka natablahan ka talaga ng mga tabletas. At si Nakamura, hindi na natin halos makita. Nasa pinakadulo na yun kasi 8 games lang po ang kanyang nilaro. After niyang matalo kay Liang, tinaray pa niya yung isa, natalo pa siya. Siguro naramdaman niya wala na talaga yung internet bumigay. Kaya, ayun. Nag-withdraw na. Pero, sa mga di pa po nakakapanood, baka ito ni-live ito ni Naka sa kanyang Twitch. Pakisilip nyo na lang mga kamatyas para kahit papaano, ma-confirm natin na lost connection talaga. Usually, pag naglalaro si Naka ng Title Tuesday, naka-live yan sa Twitch yan, panoorin nyo na lang po. Ako, sisilipin ko rin mamaya, di ko pa nasilip Pero dito, duda ko kagad. Lost connection talaga nangyari sa kanya. Winning na winning biglang lost. Tapos ubos pa oras. Di nagpumalya yung kanyang internet provider. Parang Pinas, umapalya yung internet. Ayan po mga kamatyas, maraming salamat po sa inyo palagi ang pagsuporta. Sana po kayo ay natuto dito at na-entertain. Kaya palakasin nyo mga internet nyo kung kayo po ay naglalaro sa online. Obligadong malakas dapat. Otherwise, ito mangyayari, lost connection. Okay? At sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na to, subscribe na po kayo. Yung iba nakakalimot lang, nakikita ko po sa analytics yan na mas marami pa rin nanonood na hindi pa nakapag-subscribe. Baka nakakalimutan lang. Click nyo na po. At sa ating Facebook page Kamatyas na marami po tayong ina-upload ng mga video, especially mga endgame topics. Ayan, i-follow nyo na. At sa ating TikTok, I am Roderick Nava. And sa ating English YouTube channel, I am Space Roderick Space Nava Space 2. Okay, maraming salamat. Mamaya po magkita-kita naman tayo sa best game na i-analyze natin sa late edition dito pa rin sa katatapos lang na Title Tuesday Chess.com online. Maraming salamat po.